kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Natalo ang San Antonio Spurs sa kanilang unang laban sa preseason nitong Martes ng araw laban sa Oklahoma City Thunder, 112-107. Hindi naglaro sina Victor Wembanyama, Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander at iba pang malalaking pangalan tulad ng inaasahan, ngunit nagpakita ang Spurs ng balanseng opensa sa kawalan ng kanilang mga stars. Pinangunahan ng Spurs si Julian Champagnie na nakapagtala ng 22 puntos, 7 rebounds at 1 assist. Ang nanguna sa Thunder ay si AJ Mitchell na may 19 na puntos. Para sa Spurs, gumawa ng kanilang debut ang mga rookies na sina Stephen Castle, Riley Minix at Harrison Ingram, habang ang bagong recruit na si Harrison Barnes ay kasama sa starting lineup. Sina Nathan Mensah, Malachi Flynn at Brandon Boston Jr. ay gumawa rin ng kanilang debut para sa Spurs, kahit na hindi sila nakapasok sa laro hanggang sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Si Jeremy Sochan ang nagsimula bilang sentro at siya at si Chet Holmgren ay binigyan ng tungkuling bantayan ng isa't isa. Laban sa isang all-defensive second-team player, nagtala si Sochan ng 9 na puntos mula sa 4 sa 7 shooting mula sa labas, habang napigil naman si Holmgren sa 10 puntos. Si Jacob Toby naman ay gumawa ng kanyang debut bilang play-by-play announcer at ipinasa ang papel mula sa longtime broadcaster na si Bill Land. Sa kanyang kredito, tila nag-blend siya ng maayos kay Sean Elliott. Bago magsimula ang laro, inihayag ni Sandro Mamukilashvili na nais niyang pagbutihin ang kanyang 3-point shooting at nagtala siya ng kahanga-hangang 3 sa 4 mula sa labas. Sa ibang laban naman, ang Dallas Mavericks ay nagbukas ng kanilang unang laro sa preseason noong Lunes ng gabi laban sa Memphis Grizzlies, ngunit wala ang karamihan sa kanilang mga pangunahing manlalaro. Sina Luka Doncic, Calf, Kyrie Irving, pahinga, Klay Thompson, pahinga, at PJ Washington, balakang, ay hindi naglaro, kasama na rin ang ilan sa kanilang mga reserba. Ang Grizzlies naman ay wala rin sina Jaren Jackson Jr., Gigi Jackson at ilang iba pang manlalaro dahil parehong koponan ang naghahanda upang maging malusog para sa simula ng regular na season. Sa unang laro mula nang matapos ang NBA Finals, nagsimula ang Dallas kina Spencer Dinwiddie, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Najee Marshall at Daniel Gafford. Malamang na ito ang magiging pangalawang unit ng Dallas kaya mahalagang ma-develop agad ang kanilang chemistry. Si Derek Lively ang inaasahang magsisimula bilang sentro para sa regular season, ngunit sa kakulangan ng mga starter, sinubukan ang pangalawang unit. Nagsimula ang Grizzlies na may halos kumpletong starting lineup, sina Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Santa Aldama at Zach Edey. Si Najee Marshall ang unang nakapuntos para sa Dallas sa pamamagitan ng isang 3-pointer. Si Zach Edey ay nagpakita ng husay sa depensa, ngunit nagkaroon siya ng 2 maagang foul. Si Marshall ay nagbantay kay Ja Morant, ipinapakita na maaari siyang magamit bilang pangunahing tagapagtanggol ng Mavs. Nanguna ang Mavericks sa 10 kontra siya matapos makapuntos si Quentin Grimes, ngunit ang Grizzlies ay nagtala ng 12-0 run, sinimulan ng isang mabilis na transition 3 ni Aldama. Hirap ang Dallas sa free throw sa simula ng laro, kung saan 5 agad ang kanilang mintis. Bumalik ang Dallas sa laro sa pamamagitan ng 8-0 na run na nagbunsod ng timeout mula sa Grizzlies. Nagpatuloy ang laro na pantay-pantay at isang coast-to-coast layup ni Derek Lively 2 na may kasamang foul ang nagpataas ng excitement. Sa pagtatapos ng unang quarter, nanguna ang Grizzlies sa 32-29. Ang ikalawang quarter ay naging magulo. Maraming turnovers mula sa Grizzlies at isang injury kay Ja Morant matapos mapilipit ang kanyang ankle. Bumalik si Morant bago magtapos ang period, ngunit dahil sa magandang laro ni Lively, nagtapos ang halftime na tabla sa 60-all. Sa ikatlong quarter, naglaro ulit si Morant ngunit muling na-injure ang kanyang ankle matapos ang isang dunk at hindi na siya binalik sa laro. Nagkaroon ng ilang turnovers si Jaden Hardy, dahilan upang makabawi ang Grizzlies at makuha ang lead na 78 sa 71. Sa ika-4 na quarter, humabol ang Mavericks at nagtala ng 99-98 lead matapos ang isang and one ni Emmanuel Miller. Gayunpaman, kinontrol ng Grizzlies ang laro matapos ang isang putback slam ni Jake LaRavia at nagtala ng panalo ang Memphis, 121-116. Nanguna si Hardy para sa Dallas na may 21 punto at 9 na assists, habang si Jazian Gortman ay nagtala ng 20 punto. Wala ang mga pangunahing manlalaro ng Dallas tulad nina Luka Doncic, Kyrie Irving at iba pang key players, ngunit halos kumpleto ang lineup ng Memphis.
Ang larong ito ay ang pagbabalik ni star point guard Ja Morant na nakapaglaro lamang ng 9 na laro noong nakaraang season. Siya ay sinuspinde ng 25 laro dahil sa mga insidente na may kinalaman sa isang video na nagpapakita sa kanya ng baril. Makalipas ang 9 na laro pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nagtamo siya ng shoulder injury na nagtapos sa kanyang season. Si Morant ay sabik nang makabalik sa laro, ngunit gayon na nga nagkaroon siya ng injury scare sa unang kalahati ng laban. Bagamat nakabalik si Morant sa laro pagkatapos ng unang injury scare, nagkaroon siya ng isa pang insidente na nakakaalarma. Ayon kay Grant Upset ng Sportskida, Ja Morant bumalik muli sa locker room ngayong gabi. Siya ay nagdunk mula sa isang 45 cut ngunit naglalakad ng paika-ika pagkatapos ng play. Makikita sa isang video na si Morant ay naglalakad na halatang may iniindang sakit na nakakabahala para sa Memphis na kasalukuyan ng may ilang manlalaro na nasaktan ngayong preseason. Si Gigi Jackson ay inaasahang mawawala ng ilang buwan dahil sa foot injury, habang si Vince Williams Jr. ay mawawala ng ilang linggo dahil sa stress reaction sa kanyang tibia. Mas mababa naman ang seryosong injury ni Jaren Jackson Jr. na ayon kay head coach Taylor Jenkins ay nakakaranas lamang ng low-grade hamstring strain. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nangyayari kay Ja Morant? Sa sumunod naman, ang forward ng Golden State Warriors na si Andrew Wiggins ay hindi pa lubos na nakasali sa training camp dahil sa isang karamdaman. Isang all-star noong 2022 season, hindi pa na ibabalik ni Wiggins ang kanyang dating anyo. Kailangan ng Warriors na maglaro si Wiggins sa mataas na antas ngayong season, lalo na't siya ay nagtala ng career low na isa, 13.2 points per game last season for 71 games. Naghahanda si Wiggins para makabawi ngayong taon. Ayon kay head coach Steve Kerr, walang matinding alalahanin tungkol sa karamdaman ni Wiggins, ngunit hindi nagbigay ng detalyadong impormasyon hanggang nitong Lunes. Isang mahalagang update ang ibinahagi ni Kerr kung saan sinabi niya na nakasali na si Wiggins sa pagsasanay sa unang pagkakataon. Dagdag pa ni Kerr, nasa tamang landas si Wiggins para maging handa sa simula ng regular season. Ayon kay Kendra Andrews ng ESPN, una nakasali si Andrew Wiggins sa pagsasanay ngayong araw matapos hindi makalaro sa camp sa Hawaii. Hindi siya nakasali sa live action na bahagi ng ensayo at hindi rin siya maglalaro sa Miyerkules. Pangalawa, nasa tamang direksyon pa rin si Wiggins para maging handa sa simula ng regular season. Sinabi ni Kerr na bumalik si Wiggins mula sa bakasyon na nasa magandang kondisyon at hindi inaasahan na maapektuhan siya ng malaki dahil sa kanyang pagkawala. Magandang balita ito para sa Warriors lalo na't kailangan nilang magkaroon ng maayos na kontinuidad sa kanilang bagong rotasyon. Hindi pa rin inihahayag ni Kerr ang magiging starting lineup para sa opening night at si Wiggins ay maaaring magsimula o maging bahagi ng bench. Depende sa mga kombinasyong magugustuhan ni Kerr sa pagtatapos ng preseason. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.